Tawagin mo na lang akong Enrico, isang simpleng lalaki mula sa isang maliit na baryo dito sa parte ng Kabisayaan. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako lumalayo sa baryo namin. Hindi dahil takot akong lumabas, kundi dahil dito ako komportable. Dito ko kilala ang lahat. Dito ako nagtatrabaho sa nyugan ng tiyuhin ko. At dito rin ako uuwi tuwing hapon para magpahinga sa ilalim ng bubong na pawid. Tahimik ang buhay ko. Wala akong asawa. Wala ring nobya. Marami na ring nagtangkang ipagkasundo ako sa mga dalaga rito. Pero hindi ko sila pinapansin. Ewan ko ba, parang wala na akong gana pagdating sa sinasabi nilang pag-ibig. Para sa akin noon, sapat na ang kumita ng sapat, makakain ng 3 beses sa isang araw, at makatulog ng mahimbing sa gabi. Pero sabi nga nila, may araw talaga na babaliktad ang mundo mo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Tanghali ng buwan ng Abril noon, kasagsagan ng init. Galing ako sa nyugan at pawis na pawis. Wala akong planong umuwi agad dahil sobrang alinsangan sa kubo. Kaya naisip kong dumaan muna sa ilog na nasa unahan ng palayan. Malaking ilog iyon na tinatawag ng karamihang Suba. Doon ako madalas tumambay, naliligo o kaya'y nakaupo lang habang pinapababa ang init ng katawan. Paglapit ko sa ilog, may napansin akong kakaiba. May babae. Nakaupo siya sa isang malaking bato sa gitna ng tubig. Mahaba ang buhok niya, itim na itim at abot hanggang bewang. Nakasuot lang siya ng manipis na puting tela na nakatapi sa katawan. Parang hindi siya sanay sa araw, pero hindi rin siya takot dito. Ang kutis niya ay sobrang puti. Halos kumikinang kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Hindi siya mukhang taga-lugar namin. Napatigil ako. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Parang panaginip. Sa panaginip ko, parang anghel na bumaba sa lupa. Ang mga mata niya ay parang hindi ko maipaliwanag. Malungkot pero may ngiti. Malamig pero nakakaakit. Hindi ko alam kung matatakot ako o mapapalapit. Nakasuklay siya ng kahoy. Hindi ko alam kung saan siya galing. Hindi ko pa siya nakikita ni isang beses sa baryo namin. Pero ang kilos niya, parang sanay na sanay sa ganung lugar. Parang siya ang may-ari ng ilog. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako ng matagal sa kanya. Doon siya nagsalita bigla. Bakit ka nakatingin? Hindi galit ang tono, kundi parang inosente lang. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Dadaan lang sana ako. Pagdadahilan ko, ngumiti siya. Dahan-dahan, na parang kilala niya na ako kahit ngayon lang kami nagkita. Anong pangalan mo? Tanong niya habang ipinagpatuloy ang pagsusuklay ng buhok. Enrico. Ako si Enrico. Nauutal na sagot ko. Sabay yuko. Nahiya ako bigla. Pakiramdam ko, ang dumi ko sa pawis ko. Hindi karapat-dapat para kausapin ng isang katulad niya. Enrico, ako si Almira. Pakilala niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero imbis na umalis agad, naupo ako sa isang batong malapit sa kanya. Hindi kami masyadong magkalapit, pero sapat na para marinig ko ang malumanay niyang boses at ang tunog ng tubig sa ilog. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Ako, hindi ko alam kung anong iisipin. Siya naman, patuloy lang sa pagsusuklay. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa langit o sa mga ibong lumilipad. Para siyang hindi sanay sa mundo ng tao o baka naman masanay siya sa ibang klaseng mundo. Almira, matanong ko lang, dito ka ba nakatira? Ako na ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Paminsan-minsan,
Hindi ko kayang manatili sa isang lugar ng matagal. Sagot niya. Napakunot ang noo ko. Gusto ko sanang tanungin pa kung anong ibig niyang sabihin. Pero parang may pumipigil sa bibig ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang ayokong sirain ang katahimikan. Ilang sandali pa, tumayo siya. Saka tumingin sa akin. Baka mainitan ka, maligo ka na. Baka bumigat pa ang pakiramdam mo. Napatango lang ako at sa isang iglap, lumakad na siya papalayo, patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi ko alam kung saan siya dadaan, pero ang sigurado ako, wala akong narinig na kaluskos ng damo. Wala ring yabag. Para siyang hangin lang na dumaan. Naiwan akong nakatulala. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yun. Pero simula nung araw na yun, hindi ko na siya makalimutan. Sa tuwing pipikit ako, siya parati ang naiisip ko. At sa unang pagkakataon, naisip kong baka pwede pa pala akong umibig. Pagkatapos ng unang beses naming magkita, araw-araw ko na siyang iniisip. Sa tuwing pupunta ako ng Nyugan, naiisip ko kung nandoon kaya siya uli sa ilog. At tuwing pauwi ako, nadadagdagan ng hakbang ko, umaasang baka muling masilayan ko ang kanyang muka. Isang linggo rin akong walang narinig o nakita. Gusto ko sana siyang ipagtanong sa mga taga-baryo. Baka sakaling may nakakakilala sa kanya. Pero natatakot akong pagtawanan. Baka isipin din nila na sikatan lang ako ng araw, kaya kung ano-ano nang pinagsasasabi ko, mahirap na. Pero isang hapon, matapos akong abutan ng ulan sa Nyugan, naisip kong dumaan ulit sa ilog. Basa ang lupa, malamig ang simoy ng hangin, at madulas ang mga batuhan. Tahimik ang paligid, wala masyadong ibon, wala ring tao. Dahan-dahan akong bumaba sa gilid ng tubig, at doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa may gitna ng ilog. Ang tubig ay hanggang tuhod niya. Suot pa rin niya ang puting tela. Pero ngayon, ang buhok niya ay nakalugay sa harap. Nakatingin siya sa isang isdang palutang-lutang sa tubig. Hindi ko alam kung anong meron, pero malungkot ang aura niya. Parang may iniisip na mabigat. Almira. Hindi masyadong malakas, pero sapat para marinig niya. Lumingon siya. Nang magtama ang paningin naming dalawa, ay gumuhit ang ngiti sa labi niya. Pero hindi tulad ng ngiti niya noong unang beses naming pagkikita. Ngayon, may halong lungkot. Bumalik ka, sabi niya. Oo, gusto kitang makita ulit, sagot ko habang papalapit sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa akin. Saka siya umakyat sa batong paborito niyang upuan. Umupo siya roon. Inabot ang suklay niya at nagsimulang magsuklay. Umupo ako sa kaparehong pwesto ko noong una. Pareho kaming tahimik. Pakiramdam ko, sapat na ang presensya niya para mapuno ang paligid. Hindi kailangan ng maraming salita. Matagal na akong hindi nakikita ng tao. Bulong niya, halos parang hangin lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Enrico, hindi ako tulad ng iba. Hindi ako palaging naririto. Hindi rin ako galing sa baryo nyo. Sagot niya. Tumango ako. Kahit hindi ko pa rin lubos na uunawaan. Pero sa puso ko, alam kong may kakaiba sa kanya. Ang tanong ko, dapat ko bang katakutan iyon? O dapat ba akong lumayo sa kanya? Pero ang totoo, wala akong balak umalis. Hindi mo ba itatanong kung ano ako? Tanong niya. Seryoso na ang tono ng boses. Hindi. Hindi naman mahalaga sa akin kung ano ka. Ang importante, gusto kitang makita. Napatitig siya sa akin.
Ilang sandali kaming nagtagpo ng tingin. Walang salita, pero ang daming ibig sabihin. Marami na akong nakilalang tao. Marami sa kanila natatakot. Ang iba, ginusto akong ariin, kontrolin, o gawing kwento sa inuman. Pero ikaw, Enrico, kakaiba ka. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mabibigla. Basta ang alam ko, totoo ang nararamdaman ko. At para sa isang lalaking tulad kong tahimik lang ang buhay, hindi ko akalaing mararamdaman ko to sa isang babaeng tulad niya. Pwede pa ba kitang makita bukas? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa langit na tila may iniisip na malalim. Kung gusto mo kong makita, bumalik ka rito kapag hapon. Pero Enrico, wag mo kong hanapin kung hindi mo ko makikita rito. At wag mo kong ipagkwento sa iba. Malumanay niyang sabi na para bang puno ng pakikiusap. Napatango na lamang ako at sinabing, "Pangako, makakaasa ka. Wala akong ibang pagsasabihan." Tumayo na siya at sa isang iglap, lumakad na siya papalayo sa masukal na parte ng gubat. Gaya ng dati, wala akong narinig na yabag. Wala ring kaluskos, para bang nilamon lang siya ng hangin. Naiwan akong nakaupo, basa ang katawan at malamig ang hangin. Pero mainit ang dibdib, kasi alam kong hindi ko na siya maaalis sa buhay ko. At kahit hindi ko pa alam kung ano talaga siya, handa akong kilalanin siya ng paunti-unti. Simula nung pangalawa naming pagkikita ni Almira, hindi ko na siya maalis-alis sa isip ko. Tuwing hapon, lagi akong dumadaan sa ilog. Gaya ng sinabi niya, hindi ko siya hinahanap kapag wala siya roon. Pero kahit ganon, nauupo pa rin ako sa batong pinipwestuhan ko. Nagbabaka sakaling lilitaw siya. Minsan, may mga araw na dumarating siya, pero may mga araw din na hindi. At sa tuwing naroon siya, wala kaming masyadong usapan. Nakaupo lang kami, tahimik na pinagmamasdan ng agos ng tubig o ang gumagapang na liwanag ng araw sa ibabaw ng mga dahon. Para bang sapat na ang presensya ng isa't isa para sa amin. Hanggang sa isang araw, hindi na ako nakapagpigil pa. Tinanong ko siya, "Almira, saan ka ba talaga nanggagaling? May pamilya ka ba?" Ngumiti siya, pero ang ngiti niya'y may lungkot na halong takot. Parang may kinikimkim siyang sikreto. "Enrico, hindi mo kailangan malaman ang lahat ngayon. Basta tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo ay gaya ng inaakala mo." Hindi ko na siya kinulit, pero sa totoo lang, mas lalong lumaki ang kuryosidad ko tungkol sa kanya. Habang tumatagal kasi, mas nakikita ko kung gaano siya kaiba sa ibang babae. Walang ingay ang kilos niya. Palagi siyang amoy bulaklak kahit hindi siya halatang gumagamit ng kahit anong pabango. At hindi ko pa siya nakikitang nadumihan o naputikan man lang, kahit na alam kong dumadaan siya sa maputik na bahagi ng gubat. Isang hapon, habang pauwi na ako mula sa ilog, nasalubong ko si Mang Teryo, ang matandang mangangahoy sa baryo. Napansin niya siguro ang madalas kong paglalakad sa direksyon ng ilog kaya tinanong niya ako, "Enrico, sa ilog ka na naman ba galing?" "Opo, Mang Teryo, namamasya lang po." Sagot ko. Tumingin siya sa akin ng matagal, saka dahan-dahang umiling. "Mag-iingat ka sa ilog na yan. Hindi lahat ng maganda ay dapat lapitan. May mga nilalang dyan na hindi mo basta-basta maiintindihan." Napangiti lang ako. Siguro, narinig niya na dati ang tungkol sa mga engkanto. Pero hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol kay Almira. Ayoko siyang ipagkalat, para bang isang lihim na ayokong sirain. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Naisip ko ang sinabi ni Mang Teryo at naisip ko rin ang mga kilos ni Almira. Ang paraan ng kanyang pananalita, ang tila walang pagbabago sa kanyang itsura. Ang pakiramdam
na para bang hindi siya talaga nabibilang sa mundong ito. Pero kahit may tanong sa isipan ko, mas matimbang ang nararamdaman ko. Gusto ko siya. At sa paraang hindi ko maipaliwanag, alam kong may gusto rin siya sa akin. May dahilan kung bakit ako naging ganito. Kung bakit sa kabila ng dami ng taon, ay nananatiling wala akong kasintahan. Hindi dahil sa wala akong gusto, kundi dahil minsan na akong nasaktan. Minsan na akong naniwala sa isang pagmamahal na sa huli pala ay iiwan lang din ako. Si Madel, ang una at huling babaeng minahal ko bago ko pa man makilala si Almira. Akala ko noon, siya na. Halos 3 taon din kaming magkasintahan. Pero isang araw, nagbago siya. Unti-unting lumamig. Hanggang sa isang gabi, nagpaalam siyang lilipat ng Maynila at doon na raw maninirahan. Hindi na siya bumalik. Hindi na rin ako nagtanong. Tinanggap ko na lang. At mula noon, isinara ko na ang puso ko. Hindi dahil sa takot akong magmahal ulit, kundi dahil sa takot akong masaktan muli. Kaya nang dumating si Almira, parang binuksan niya muli ang isang bahagi ng puso kong matagal nang nakapikit. Pero kasabay ng pagbubukas na iyon, dumating din ang takot. Sa kadahilanang nararamdaman ko, may malalim na dahilan kung bakit parang imposible siyang maging akin. Kinabukasan, maaga akong nagtrabaho sa nyugan para matapos agad. Gusto ko siyang makita at bago pa man maghapon, nagpunta na ako sa ilog. Nandoon siya, nakatayo sa gilid ng tubig, pinapanood ang mga naglalarong tutube. Nang makita niya ako, ngumiti siya at tinapik ang batong inuupuan namin. Maupo ka, kanina pa kita hinihintay. Umupo ako, tahimik kaming pareho sandali. Tapos bigla siyang nagtanong, kung sakaling hindi na kita muling makita, anong gusto mong iwan ko sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Bakit mo naman ako iiwan? Sagot ko agad. Hindi ko sinabing iiwan kita, pero lahat ng bagay sa mundo may hangganan. Gusto ko lang malaman. Tumingin ako sa kanya. Tinignan ko ang mga mata niyang parang tubig sa batis. Malinaw pero malalim. Saglit akong nag-isip ng isasagot sa tanong niya. Kung sakaling hindi na tayo magkita, gusto kong iwan mo sa akin ang alaala ng bawat ngiti mo. Kasi kahit hindi kita mahawakan, kahit hindi ka mapasakin, yung ngiti mo, sapat na yun para sa buong buhay ko. Napayuko siya, parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik na lang. Ilang sandali pa, nakita kong tumayo na siya. Enrico, may dapat kang malaman. Pero hindi pa ngayon. Darating ang araw, malalaman mo rin. At sana, kung ano man yun, hindi mo ako kamuhian. Bakit naman kita kamumuhian? Ngumiti siya, pero may luha sa sulok ng mga mata niya. Kasi, hindi ako tulad ng mga babaeng kilala mo. Matapos niyang sabihin iyon, ay tumalikod na siya at muling naglakad papalayo. Wala na akong ibang nagawa kundi sundan siya ng tingin at muling naiwang mag-isa sa ilog. Pagkabalik ko sa baryo, mabigat ang dibdib ko. Para akong may hinahanap na hindi ko maabot. At kahit gusto ko mang balikan ang dating Enrico na takot magmahal, huli na, nahulog na ako. At hindi ko na alam kung paano pa ako makakaahon. Lumipas ang mga araw na parang hindi ko namamalayan. Wala akong ibang iniisip kundi si Almira. Tuwing may pagkakataon, bumabalik ako sa ilog, umaasang makikita ko siya muli. Pero sa bawat pagbalik ko roon at sa tuwing wala siya, pakiramdam ko'y unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Na para bang bumabalik ang sakit na kinakatakutan ko noon. Sa baryo, napansin ng mga tao ang pagbabago ko, maging ang aking ina. Tahimik lang pero alam kong may napupuna siya. Minsan,
Tinanong niya ako habang kumakain kami. Enrico, may bumabagabag ba sa'yo, iho? Umiling ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko kasi paano mo nga ba isasalaysay ang tungkol sa isang nilalang na parang hindi para sa mundong ito. Isang gabi, habang nakahiga ako sa papag, tinanong ko ang sarili ko, ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Almira? Hindi siya tulad ng ibang babae. Wala siyang alahas. Wala siyang magarang kasuotan. Wala siyang kwento tungkol sa lungsod o mga bagay na pangarap abutin. Pero sa bawat salita niya, sa bawat sulyap at ngiti niya, para bang may kapangyarihang tahimik na pumapasok sa puso ko. Masasabi bang pag-ibig to o isang uri ng pagkahumaling sa hindi ko lubusang maunawaan? At sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang takot. Takot na baka tama si Mang Teryo, na baka si Almira ay hindi isang ordinaryong babae. Takot na baka hindi ko siya tunay na kilala. Takot na baka masaktan na naman ako. Naalala ko noong iniwan ako ni Madel. Yung pakiramdam ng pagkapit sa isang bagay na unti-unting nawawala. Kahit anong pilit mong hawakan. Ayokong danasin ulit yon. Ayokong bumalik sa ganong sakit. Pero paano kung ito na yung minsan kong pinagsisisihan? Ang hindi ko pinagbigyan. Ang puso ko noong handa na ulit itong magmahal. Kinabukasan, habang nagbubungkal ako ng lupa sa likod ng bahay, bigla akong napatigil. May malamig na hangin na dumaan, kasabay ng pagkarinig ko sa isang tinig. Pamilyar at tila inaanyayahan ako. Enrico. Agad akong tumayo. Nakita ko si Almira sa may ilalim ng puno. Ilang metro mula sa akin. Nakasuot siya ng puting bestidang abot tuhod, nakayapak, at ang buhok niya'y mahaba at malayang nilalaro ng hangin. Pero mas kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata niya. Nilapitan ko agad siya. Almira, akala ko hindi ka na babalik. Ngumiti siya ng bahagya. Alam kong naghihintay ka, kaya ako nandito. Naglakad kami papunta sa ilog. Gaya ng dati. Doon kami umupo sa bato. Walang imikan sa simula, hanggang sa siya ang unang nagsalita. Enrico, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Ano naman yan? Sige, makikinig ako. Lumunok muna siya bago muling nagsalita. Hindi ako tulad mo. Hindi ako taga rito. Hindi rin ako tao. Gaya ng pagkakaintindi mo. Natahimik ako. Hindi dahil nabigla ako, kundi dahil alam ko na sa loob ng puso ko, matagal ko nang ramdam, pero masakit pa ring marinig. Ako'y mula sa mga nilalang na itinatago ng kalikasan. Isa akong engkanto. Ang gubat na ito ang tahanan ko, at ang ilog na yan, ang daan ko sa mundo nyo. Napatitig ako sa ilog. Tila ba sa isang iglap, nagbago ang lahat. Pero hindi ko magawang magalit, hindi ko rin magawang tumayo at lumayo. Bakit mo ko pinili? Iyon na lamang ang naitanong ko. Hindi kita pinili, Enrico. Nang makita kita sa ilog, may lungkot sa mga mata mo. Isang lungkot na katulad ng sakin. Doon ako naakit, at habang tumatagal, minamahal ko rin ang katahimikan mo, lalo na ang kabaitan mo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga sinabi niya. Sa kabila kasi ng lahat, ang totoo'y mahal ko pa rin siya. At masakit isipin na hindi ko alam kung paano ko siya mapapanatili sa piling ko. Pwede ka bang manatili kahit ilang araw pa o kahit ilang gabi? Tanong ko, halos pabulong. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong manatili. Pero may hangganan ang paglabas namin sa mundong ito. At tuwing lalampas kami sa hangganan, unti-unti rin kaming nanghihina.
Napayuko ako sa sobrang bigat ng dibdib. Parang nilunod ako ng mga salitang hindi ko kayang saluhin. Kaya mo ba akong mahalin? Kahit alam mong hindi ako para sa'yo? Tanong niya. Mahal na nga kita, Almira. Pero paano kung dumating ang araw na kailangan mo talagang umalis? Haharapin natin yun. Pero sa ngayon, hayaan mong maramdaman kong may isang tulad mo na tinanggap ako. Kahit sandali lang. Nang araw na iyon, iniwan niya akong may mga luha sa mata. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong sa kabila ng pagmamahala namin, may katapusan na naghihintay. Mula noong huli kaming magkita ni Almira sa ilalim ng puno, parang tumigil ang oras para sa akin. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi siya muling nagpakita. Kahit ilang ulit akong bumalik sa ilog, kahit ilang beses kong tinawag ang pangalan niya, ang tanging tugon lang ay ang katahimikan ng paligid. Ang gabi para sa akin ay tila ba mas lalong naging malamig at ang mga bituin ay tila mas malayo. Sa bawat tunog ng kuliglig, naaalala ko ang tinig niya. Sa bawat haplos ng hangin, naaalala ko ang kanyang kamay. At sa bawat pagmulat ko sa umaga, umaasa akong muling masilayan ang ngiti niyang kahit papaano'y nagbibigay ng dahilan para mabuhay ako sa mundo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa may pilapil, napansin kong may puting bulaklak na palutang-lutang sa ilog. Pamilyar iyon, isa sa mga paborito ni Almira. Lumapit ako at pinulot ito. Sa dahon, may nakaukit na maliit na guhit. Parang hugis puso. Walang salita, pero sapat na para maunawaan ko. Paalam na. At doon ko tuluyang tinanggap. Si Almira ay hindi talaga para sa akin. Isa siyang alaala na dumaan sa buhay ko. At gaya ng tubig sa ilog, kailangan ding umagos palayo. Hindi ko siya kailanman pagmamay-ari. Pero hindi rin mawawala sa akin ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Lumipas pa ang maraming buwan. Tuluyan akong nanahimik. Sa baryo, maraming nagtatanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Lahat ng kaibigan ko, may kanya-kanya ng pamilya. Ako lang ang naiwan. Hindi nila alam kung bakit. Hindi dahil hindi ako marunong magmahal, kundi dahil minsan, minahal ko na ang isang nilalang na hindi ko maaaring makasama. Minsan, nagtiwala na ako, nagbukas na ako, at nang umalis siya, may bahagi ng puso kong isinama niya rin.